palakpakan naman natin. And of course, a very, very good friend, Mr. Brian Manalo. Palakpakan din naman natin. Gosh. I love you too. Unang-una po, gusto ko po munang magpasalamat sa ating Dream Team Corpo. Upline Rocky, Upline Cheche, Upline Adrian, Upline Buji, Upline Macor, for this wonderful opportunity na binigay niyo po sa akin para makapagsalita sa harap. Actually guys, nakikita mo ako sa office. Tama? Nakikita mo ako? Kung di sa office, sa Sizzle. No, kasi ako lagi host no? So first time, hindi po ako nag-host. Halos 3 years. Naku, nakikita niyo na po itsura ko dati. Okay. Halos almost 3 seasons na po yung napag-hostan ko. Nakakatuwa. Kasi alam niyo po, habang nakikita ko po yung mga nag-share ng mga tao, sabi ko sa sarili ko, sana naman next time hindi ako host. Sana naman next time ako naman yung mag-share. Sinabi ko po yun sa sarili ko, next time ako na. Ako na po. Next time ako na. Gagalingan ko, ako na. Ako na. Every day I wake up and tell myself, ako na susunod, ako na. And then, this day happened. Napakasarap po ng feeling because I'm going to share my journey po sa inyo na nangyari po sa akin sa Royal. Actually, hindi po tulad ng kwento ni Consi. Nakaka-inspire po ba si Consi? Grabe, no? Ang buhay ko naman po, okay naman, hindi po kami mahirap, hindi po kami mayaman, yung sakto lang, ganun din po. Ang mindset po kasi ng parents ko sa akin ganito, Ray, kailangan mag-aral kang mabuti. Kasi alam mo anak, galing tayong probinsya, hindi tayo mayaman, so wala naman kaming mapapamana sa'yo, kundi yung edukasyon. Sounds familiar? Yung edukasyon lang anak, yun lang ang pwede. Yun lang ang pwede namin maipamana sa'yo bilang isang pamilya. Po, ano ba yan? Okay, so nag-aral po ako mabuti. Elementary, high school, class, salutatorian po ako. Nung college po, class cum laude po ako. Number 2 po ako sa 274 students. Nag-masters po ako, nag-major po ako ng diabetology, adult health nursing. Tapos nag-start po ako mag-doctor of nursing education. Ang sipag ko po mag-aral. Tama? Ang sipag ko mag-aral, no? Sabi ng nanay ko, anak, yung edukasyon lang yung mapapamana. So, growing up, yun lang ang nasa utak ko, mag-aral ako mabuti. Pero aral ako ng aral. Akala ko po, kapag matalino ka, at naaral mo na lahat ng encyclopedia, libro, research na basa mo lahat, mayaman ka. Akala ko po ganon, hindi pala. Pagkatapos ko po graduate, na-absorb po ako sa ospital, at naging clinical instructor po ako sa UERM. Familiar po kayo sa UERM? So, naging clinical instructor po ako. Grabe. Naging clinical instructor po ako, and I'm a professor in a nursing review center for almost 7 years po yon. So, yung pagsasalita po sa harap, kayang-kaya ko po yan, in-nursing lang naman po yan, kabisado ko po yan. Pero, alam niyo po, nakakatuwa kasi ang hirap din po palang magtrabaho. Nung nagtuturo po ako, sino po mga nurses dito? Taas mo ang kamay. Ay grabe, taas naman kayo mga nurses. Palakpakan po natin ang mga sarili natin mga nurses. Pinapalakpakan ko kayo, hindi dahil nurse kayo. Pinapalakpakan ko po kayo dahil nagro-royal po kayo. Kasi po, ang isang nurse, ito lang po ang future niya. Pumunta ng ibang bansa, maging OFW. Kasi nandun po talaga ang pera. Andun po ang trabaho. Wala na plastika nurses. Gusto mo ng ganyan. Tama? Kasi marami kang pangarap eh. Tama? Pangarap sa sarili mo, pangarap sa pamilya mo. Pero ang sahod dito, oh my God. Kaka-insert mo ng IV, mumurahin ka pa ng doktor, nagagalit pa sa iyo yung mga kasama mo, overtime ka lagi, maaga ka dadating, tapos ang sahod mo sa isang buwan, 9,000. Ang hirap po, hindi po ba? Pero ang tuition fee natin magkano? 100,000 bawat SEM. Minus pa libro yan. So, hiyang-hiya po ako sa parents ko na mag-abot ng pera. Yung pag nag-aabot ka ng pera, magkadikit na lang yung palad nyo para lang hindi niya masilip yung perang inaabot mo. Yung gano'n na gano'n, gano'n no? Ito niabot ko. Kasi hiyang-hiya ka.
200 lang ang abot mo eh. Tama! Nakakahiya! Alam niyo po, nagtuturo po ako, medyo naging okay po yung sahod ko. Kaso lang po, as a reviewer in the nursing profession, twice lang po ang board exam. Di ba nurses? July lang at saka December. Correct? So in short guys, ang trabaho ko lang po sa isang buong taon, 6 months lang. 3 months in preparation for July and 3 months in preparation for December. Okay naman. Akala nila malaki ang sahod. Pero sa mga panahon na wala po akong ginagawa, yun po ang mahirap, wala ka rin sahod. Ang nakakatakot pa dito, dear nurses, noon, tayo ang bida. Tayo ang uso. Tayo ang in. Ngayon, alamat na lang. Tama po? Ang mga tinuturuan ko dati 2,500, ngayon 300 na lang. Pababa ng pababa. Sa amin, kung wala kang schedule, wala kang sasahurin. Isang gabi, kabilugan po ng buwan, Diyos lang po. Okay. Isang gabi, may tumawag po sa akin, ang pangalan po niya Joyce Rillion, andyan po siya sa audience. Kabash ko po siya sa UERM. Sabi niya, Mare, punta ka nga dito sa Kuzuy, sa may Tomas, magtsatsaa daw. At di ako naman, walang ginagawa. Sige, umalis ako. Pero bago ako umalis, guys, nag-post ako sa Facebook. Sabi ko sa Facebook ko, Lord, I need a sideline. I must not wait for the apple to fall. I must reach for the apple. In short, hindi ko inantay mahulog ang mansanas. Kailangan abutin ko na. Tama? Bago ko umalis, sinuot ko yung necklace ko na jade. Di ba po ang jade for wealth and health? Sinuot ko siya. Pagdating ko po ng biyahe, papunta na po ako dun sa meeting place namin, may nakita po ako, yung classmate ko po tsaka isang magandang babae. Ang ganda-ganda niya. Ang pangalan po niya, Almond Randro. Palakpakan naman natin siya. Guys, mahina ang palakpak niyo. Palakpakan niyo yung upline ko. At meron siyang kasama na medyo mabangis ang dating. So sabi niya, so nagkikwentuhan, nagtsatsaa. Siyempre magchichikahan. Alam niyo naman po ako, bakla po ako. So chichikahin ko po yan. Ay, hindi ba po mahalata? Ay, akala ko po hindi niyo alam. Babae po talaga ako. Just lang. So sabi ko, anong ginagawa niyo? Siyempre, mayabang ka. Ano pong ginagawa niyo dyan? Ano pinagkakabalahan niyo? Ah, hindi. Nagbi-business kami. So nag-ring a bell. Sabi ko di ba sabi ko sa Facebook, I must not wait for the apple. So sabi ko, sige, anong business? Presentan ako. Present. Ang ganda. Tapos yung power of 2, 2.90. Ay, ang ganda nito. So sabi ko, mukhang maganda. Sabi sa akin, sige, bukas magkita tayo. Sabi ko, ma'am, bago kami umalis, sabi ko sa kanya, ma'am, ano po nga ulit pangalan niyo? Kukunin ko yung number niyo. Alam niyo po kung ano nakakatuwa doon? Ang pangalan po ng taong nag-present sa akin, Appleton. Tandang-tanda ko po yun. Kasi nasa Facebook ko, I must not wait for the apple. I must reach for the... Lumapit na po siya sa akin. Ibig sabihin, sign na po yun eh. Pangalawang sign ni necklace ko. Sa susunod na araw, sabi ko, Miss Tan, bukas po, dadalhin ko po yung kaklase ko dito. I-check ko po muna kung magugustuhan niya. Chinek po niya yung negosyo. Ang nakakatawa po doon, pag-check niya, sabi ko kasi meticuloso tong babaeng to, classmate ko to. Hindi pwedeng pumalya yung presentation. Sabi po niya, nagustuhan din. Then, that day po, sabi niya, bisita tayo sa office. Sa lumang office pa po yun. Abutan niyo pa po yun. Tinutour pa lang niya ako sa office. Yung kaklase ko na pinacheck ko yung business, ang kapal ng mukha. Nakapila na sa distributorship. Nag-remember na! Sabi ko, hoy! Ang kapal ng mukha mo, nauna ako sa'yo! So guys, sabi ko 3 sign lang. Yung necklace ko, yung Facebook post ko, at yung taong to, nauna pa sa akin. Ibig sabihin guys, ganun kaganda ang negosyo ng Royal. Nakakatuwa po. Nag-start po ako, noong una, medyo nagsastruggle ako sa mga upline ko, namin ko naman po yan. Kasi po, di ba po, matalino? So pag feeling mo matalino, alam mo na lahat. Feeling ko alam ko na po lahat ng mga panahon na yon. Pero ang upline ko sabi niya, sige na, Mama Ray, mag-attend kang training. Yung upline ko po, na-appreciate ko po yan. Kasi naglalagay pa po siya ng
Kasi maliit pa po office noon, yung umbrella ilalagay niya sa upuan. Galing po ako ng trabaho 8 to 5, dadating po ako, nakikita ko na naka-reserve na yung upuan. Eh di ba pagod na pagod ka? Good news, ang bait ng upline ko, yung upuan na naka-reserve, harap na harap pa. Eh syempre, yung speaker, hindi ka pwede matulog, nakatitig ka lang, di ba? So, sige, okay, gawin ko lang, pero nagtuturo pa rin po ako. Ang nangyari, tuloy ako, kumita ako, nagsi-70, nagna-90 every month, pero nagturo ulit ako. Tapos, nagtuloy po ulit ako ng Royal, tapos nagturo din po ulit ako. Sabi nila sa akin, Mama Rain, 3 beses ka nang tumitigil sa Royal. Sabi ko, Apply, hindi naman po ako tumitigil eh. Dire-diretso naman po ako, pero hindi natitigil eh. Hindi yan tuloy-tuloy. Ang lagi ko natatandaan, sinasabi ng upline ko, yung takore, pag sinindihan mo daw, pinatay mo, sinindihan mo, pinatay mo, kahit anong gawin mo, hindi yan kukulo. Pero pag sinindihan mo, kahit sobrang hina niyan, kukulo at kukulo yan. Hindi po ganun ang nangyari sa akin. Kasi talaga nagtuturo pa ako talaga. O, di ba? Kala mo yun na eh. So, ano nangyari? Sabi sa akin ng upline ko, at ng upline Apple, Mama Ray, mag-decide ka na talaga. Mag-royal ka ba o hindi? Nag-isip po ako. Inisip ko lang po yung maging advantages. So, I said, I resigned from my work. I did this. Mahirap po yun. Teaching is really my passion. I love to teach. I want to make complicated things less complex and easy for students. I love that po. Ang hirap iwanan ng isang passion mo para sa isang negosyo. Pero naisip ko, at the end of the day, Ray, magne-negosyo ka din. At the end of the day, nag-iisip ka rin na pwedeng pagkakitaan mo na nag-leverage ka, hindi ka naghihirapan. At the end of the day, iisipin mo rin lahat tayo babagsak sa isang negosyo na ang gusto mo malaking income. Bakit ka ba nagtatrabaho para sa malaking income, para mapasaya mo ang pamilya mo? I do not believe that money cannot buy happiness. It can buy happiness. We just haven't found the right store. Tama? It is not the money that will make people happy. It is the object that you have given them. The food, the clothing, the shelter. That will make them happy. Tama o tama? 4 na bagay lang po ang na-appreciate ko sa Royal. Unang-una, maraming salamat po dahil sa negosyo pong ito, we are people from all walks of life. Mahirap, mayaman. Na-challenge po ako, grabe, mas matalino ako sa newspaper binder pero mas mayaman siya sa akin. Mas matalino po ako sa construction worker, pero mas mayaman pa po siya sa akin, nakaka-challenge po. At maraming salamat po sa pagtanggap ninyo sa third sex community dahil hindi po ito naging hadlang para gawin po namin ang negosyong ito. At pangalawa po, just one big advice to everyone. Sino po yung mga nag-uumpisa pa lang dito sa negosyo? Yung mga medyo 3 months na, 6 months na, 1 year na. Ang laging sinasabi ng upline ko sa akin, Mama Ray, huwag mong titignan ang tatahakin mo pang landas. Tignan mo ang natapos mo na para ma-appreciate mo ang journey mo sa negosyong ito. Because after all, it's not how fast or how slow you did it. It's how you finish the race. And it's how strong you finish the race. Tama? Guys, lagi kong nakikita sa lumang building. Nung nag-uumpisa ako dito, I blame everyone. May crossline, may downlines, may business partners, may mentors. I blame Royal. Bakit hindi pa ako naging successful agad-agad? Alam mo bakit? Dahil na-reflect ko lang, nakita ko nung kumukuha ako ng cheque, naalala niyo pa po ba dun yung success is not complete without you? Ang kulang pala ay ikaw. Ikaw ang kulang. Sabihin mo sa sarili mo, ako ang kulang. Ikaw ang kulang. Ako ang kulang. Gawin mo ang makakaya mo. I-push mo lang. Alam niyo po ba yung kwento ni Moses at ni God? Yung challenge niya, okay na to, 1 minute na lang po. Yung challenge po ni God kay Moses, Moses, pumunta ka sa burol, itulak mo ang bato na nasa tuktok ng burol. Kasi kung hindi mo yan matutulak, papatayin ko ang anak mo. Alam niyo po, umakyat po si Moses, lakad po ng bato. Tulak siya ng tulak, tulak siya ng tulak, tulak siya ng tulak. Nagalit siya sa Diyos. Sabi niya, Lord, hindi ko